Ngayong araw, eto nga palang sa labas ng pintuan, doon sa kabilang bahay ang lilinisin natin. So, inuna ko munang alisin yung mga nandito sa may harap ng bintana dahil ito yung kailangan ko munang walisin. At pagtatanggalin ko na rin yung mga nakatambak na gamit dito. Etong bintana na ito, yan pala yung sa may kwarto ng dati naming tinutuluyan dito sa kabila. Kaya pala maraming mga tangke dito dahil dati kasi, bago mag-pandemic, meron silang water refilling station. But since after nung nag-pandemic ka, hindi na naasikaso. So, umalis na sila doon sa nirerentahan na pwesto and then pinalipat na lang itong mga tangke dito. Laki din talaga sana yung space na pwede lang pagtambayan dito sa harap, but since wala nang ibang pwedeng mapaglagyan itong mga tangke, kaya dyan na muna yan. And I think binibenta na nila yan. Wala pa lang nahanap na buyer and I'm not sure kung paano nag-ooperate yan, kung working ba yan kasi baka may interested. Hindi ko po alam kung working pa siya kasi matagal nga siyang natenga. But anyway, dito naman tayo sa kabilang side. Marami talaga mga gamit dito pero gagawa natin ng paraan yan para kahit papano naman umaliwalas at medyo lumuwag nga dito. And I know marami talaga mga gamit pero hindi kasi natin yan pwedeng basta-basta na lang itapon. So ang goal lang talaga ay makapaglinis and mapaaliwalas naman natin itong space na ito. So dito nga pala sa ilalim ng tangke, marami ring mga nakatago na mga dumi or mga kalat kaya kailangan mo talaga siyang pagtatanggalin. Even nga dito sa ilalim ng mga tubo, may mga nakasiksik dyan ng mga alikabok, mga kalat. So kailangan mo na dahan-dahan iangat pa yung mga tubo na nandun sa may sahig para lang talaga malinis mo ng maayos yung sahig. Meron silang extra computer table dito na inangat ko na muna pero hindi ko sure kung i-keep ko nga yung computer table dyan dahil medyo nasasagwaan nga ako gawa ng pagkataas-taas niya. Pero ang gagawin ko muna, i-clear ko na muna itong sa may sahig area. Pansin ko rin na may mga gumagapang dito na ganito. Hindi ko alam kung anong halaman yan. Galing yan sa poste ng Meralco and ayun hanggang dito umaabot siya. So pinagtatanggal ko na lang yung kaya kong tanggalin. Even yung sampayan dito na metal, inalis ko na muna. And eto naman yung next na wawalisin ko. So dati kasi nung nag-ooperate pa nga itong mineral water refilling station nila doon sa dating pwesto, kapag may mga time pa ako noon, kapag rest day ko, pumupunta ako doon. Minsan nagbabantay kami ni Pinggoy doon sa water refilling station. And alam ko talaga kung paano ito gamitin. Noon, naranasan ko na maglinis ng mga galon ng tubig, tapos babanlawan, tapos maglalagay ka ng tubig dito sa station na ito, tapos isisil mo siya. Meron pa nga parang heater na blower na ginagamit para ma-seal yung takip ng mga na mga galon ng tubig. So yun, na-experience ko siya for a while, lalo na kapag rest day ko nga sa trabaho at dito ako dumidiretso sa Laguna. Tapos si Pinggoy naman yung taga-deliver noon. Meron ding time noon na nag-deliver nga siya sa isang bahay dito sa kabilang subdivision. Alam mo ba, nakagat pa nga siya ng aso. Nalapa siya ng aso sa may binte kaya umuwi siya ng duguan. So anyway, pinagamot naman siya, injection na naman siya ng may-ari ng aso. So, ito nga pala ang nagmamanage dati ng kanilang tubigan, yung mommy ni Pinggoy. But since after nga nung pandemic, syempre napaka-challenging time for the economy. So, ayun nga, nilet go na nga at hindi na nga na ipagpatuloy ito. And even up to now, hindi pa siya na ibebenta. Next naman, i-clear ko itong vanity table. Alam mo, ang ganda-ganda nito. Hindi pa nga talaga nagamit yan. I think nabili niya ni Ate Ken ng second hand. Basta ang ganda niya lalo na kapag nalinisan ng husto, napinturahan. Kasi mukhang matibay talaga siya. But since wala namang iba mapagpwestuhan, dyan na muna yan. And then, itong metal rack nga pala, ibibigay ko yan dun sa isang kapatid ni Pinggoy. Hindi pa na ipipick kaya dyan na muna siya. So, eto namang side na ito, ang next na lilinisan ko. So, ang plano ko kasi, meron sila ditong, alam mo yung mga uso dati na mga divider na mga nara na nakikita natin sa sala, divider sa sala and kusina. Eto kasi yun, natatakpan lang siya ngayon ng kumot. And ang mga nakalagay nga pala dito sa loob ng divider na yan ay mga luma nilang mga plato. So kung napanood nyo kasi dati, ang dami nilang mga lumang plates, mga baso at kung ano-ano pa na nakalagay dati sa loob ng bahay sa may kusina banda. Since pinaglalabas ko nga yun mga yun, kaya naman dito na siya nakalagay. So since hindi pa willing i-let go ang mga lumang mga plato, mga baso dito, tasa, so ilalagay lang natin sila dito sa kanilang lumang divider and then isasalansan ko lang na maayos, then tatakpan
tinakpan ko lang din yan nung isang kumot na dating takip nito. Kinailangan ko kasing alisin yung laman nito kanina dahil yung divider pa lang mabigat na talaga siya. So dahil nailipat ko na nga siya ng pwesto, ipinagbabalik ko lang din naman yung mga dating nakalagay dito dahil wala rin akong iba mapagpupwestuhan ng mga yan. Next naman ay aalisin ko lang yung mga kalat sa sahig dito sa dating pwesto nga nung divider na yun. So meron ako nakita, may luma silang shower curtain dito. Malinis at maayos naman and ayan, tinakip ko lang siya dyan. Then dito ko pinesto yung vanity table. So next naman, dito naman tayo sa may upuan area. Yes, marami talaga mga nakalagay and mga kalat din sa ilalim ng mga upuan. Kaya naman, yan ang paglilinisin natin today. And usually kasi kapag naglalabas sila, dito lang siya nakasabit sa mga grill. So inalis ko na muna lahat ng mga nakasabit dyan and then pinag-aalis ko na rin yung mga laman nitong mga upuan. Nagtira lang ako dyan ng mga unan. Marami-rami nga ako napulot dito ng mga kalat sa ilalim. Kaya mas maganda talaga ako na maintain itong mawalisan. Maganda rin na ma-dispose na rin agad itong mga pinag-inuman ng mga ala kapag tapos ng gamitin para iwas tambak na rin. Itong kahoy na upuan nila, sobrang tagal na nito and dati nakapwesto yan sa sala. May kutsyon pa nga yan. So eventually, nalipat na siya dito. And even up to now, napapakinabangan pa rin siya. Pero alam mo yung sa may paanan niya, may kita mo na kahit papano medyo nabubulok na siya. Pero carry pa naman. In fairness, napakatibay. Several years na yata yung ganyang upuan nila. So kahit papano naman umaliwalas doon sa pwesto ng mga mahahabang kahoy na upuan. So dito naman tayo dumako sa may altar. Bali, ang ginawa ko lang is inangat ko lang yung pinaka-cover nitong table and then pinagwawalisan ko lang yung ilalim. I think yung mga nakalagay dyan na nakasako is mga lupa na pwede magamit kapag magtatanim, if I'm not mistaken. So dito naman sa kabilang side, meron pa ako napansin na kalat kaya winalisan ko lang muna saglit. And then sa kabilang table naman, ang mga nakalagay dito ay yung mga stocks nila ng mineral water. After ko nga mawalisan itong ilalim nitong lamesa na ito, ipinagbabalik ko lang din naman sa pwesto yung mga galon. So bali, yung karamihan dito wala nang laman. So yun yung nasa likod and then yung may mga laman na tubig nasa harap siya. So sa kaliwang parte naman yan is ito yung view. So ito naman ang lilinisan natin today and ito nga palang lagay ng mga tuwalya nila na pinapatuyo. Ililipat ko yan mamaya. Tapos meron pa kasi silang isang sampayan na ganito. Medyo wiggly na siya. Wiggly. Hindi siya sturdy dahil nga sira-sira na nga rin yung metal support sa ilalim. So mamaya gagawin ko yan ng paraan. So yung mga nakalap ko nga pala na hanger kanina, nilinis ko lang yun, binasa ko ng tubig, tapos nilagay ko doon sa isang itim na sampayan nila. So ang ginawa ko nga pala, itong mga sampayan nila na portable, dito ko siya ipunwesto since kahit papano meron din namang bubong pa doon and even yung mga labahin nila, nilagay ko lang din dito sa may pintuan ng kusina banda, sa may labas lang naman, para at least organize. Kasi napansin ko kanina nung naglilinis ako dun sa may water station area, maraming mga damit na nakalapag sa sahig. So karamihan talaga alam mong maalikabok na, so kailangan talagang malabhan. Kaya medyo madami-dami nga yan. So pinag-isa ko lang ng pwesto lahat ng mga labahin para alam nila na ay ito na yung mga kailangang isa lang sa washing machine para mas organized. And then yung mga sampay na mga tuwalya andyan lang, and even yung mga hanger na kanina maalikabok, binasa ko na ng tubig para mawala nga yung mga dumi at mga alikabok na nakakapit. Then nilipat ko lang din yung mga basyo ng mga alak at soft drinks na dating nakapwesto dito sa may gilid ng kanilang washing machine. And ang ilalagay ko lang dito sa area na ito ay itong open na basurahan dito nila. Dito naman sa kabilang side, meron pa yang isang malaking tangke. Napansin ko nga ang daming mga buhangin sa ilalim niyan kasi before kasi 'di ba binabaha nga dito, especially kapag tuloy-tuloy na malakas yung ulan, pumapasok yung baha. So isa sa mga naging solusyon nga nila is bumili ng mga maraming sako ng buhangin. So may ilan pa na natira kaso nabutas naman. So ito na nga ang ginawa ko, nilipat ko siya sa sako and then ililipat ko rin ng pwesto kasi pag dyan ko lang iniwan yan tapos nainitan, eventually masisira yung sako, mabubutas, tapos magkakalat na naman dito yung mga buhangin. So mas may inam na natanggalin na yung mga buhangin na yan. And then eto nga pala yung mga kailangan kong linisan dahil mamaya magmamap pa nga ako sa loob.
loob. So, kailangan ko malinisan yung mop, pati na rin itong hanging na trash can nila. Maglagay na rin pala ako dito ng lagay ng sabon nila na may antibacterial soap para in case na kailangan nilang maghugas dito ng kamay, paa, pwedeng-pwede, accessible. So, ito yung itsura nung mga nilinisan natin before. Talaga namang halo-halo, medyo makala talaga siya, and ito na siya after. So, as you can see, kahit pa paano naman, maliwalas, medyo mas naging organized. Yes, marami pa rin gamit, pero ang goal naman natin na medyo maaliwalas at matanggal yung mga nakakalat na mga kung ano-ano, especially sa sahig, na-achieve naman natin. So, ayun lang naman ang importante doon, kahit papano meron tayong nagawang productive today. So, sobrang pagod ko talaga niyan kasi more than 2 hours din inabot yung paglilinis ko. So, iinom lang muna ako dito ng tubig na malamig. Buti na lang nandito itong ice maker from Asin. O, diba, naisingit pa nga yung pag-promote ng ice maker na yan. So, if bet nyo rin ang ice maker, gaya na lang nito, ilalagay ko ang link niyan sa comment section or sa yellow basket. So, thank you for watching, guys. Follow, like, and share this video.